Nanawagan ng investigasyon si Senadora Amy Marcos sa mga ibinunyag ng 18 dati umanong sundalo na naging empleyado daw ni dating Congressman Zaldico. Sila raw ang tagatid ng mali-maletang flood control kickback sa ilang mambabatas, personalidad at opisyal ng gobyerno, kabilang si Pangulong Bongbong Marcos. Bukod dyan, inutusan daw sila ni Ko na asikasuhin ang mga ICC investigator na nagpunta sa bansa noong 2023 hanggang 2025 sa tulong ni dating Senador Antonio Trillanes. Nakatutok si Oscar Oida. 18 dati umanong military personnel, karamihan mga dati umanong miyembro ng Philippine Marines, ang iniharap ng abogadong si Attorney Levito Baligod sa miyembro ng media. Mga dati umano silang tauhan ni dating Congressman Zaldico. Mga kasamahan rin daw sila ng dati ring Marine at dati ring security detail ni Ko na si Orly Guteza. Tulad ng inilahad ni Guteza noon sa Senate Blue Ribbon Committee, kwinento ng mga Marines ang paghahatid ng basura o yung mali-maletang pera sa ilang mambabatas, politiko at iba pang mga personalidad mula September 2022 hanggang unang bahagi ng 2025. Marami pong contractors sa buong Pilipinas na napromesahan ng proyekto. Hindi pa nila nakukuha ang kontrata ay nag-uumpisa na silang mag-remit kay Ginoong Zaldico doon sa kanyang bahay sa Pasig City. Ipinakita ni Baligod ang affidavit ng mga dating Marines na balak daw ihain sa Office of the Ombudsman. Bahagi nito ang mga larawan ng daan-daang maleta raw ng pera na dumadating umano sa bahay ni Ko. Ipinakita rin doon ang larawan ng empleyado raw ni Ko na binibilang ang pera na dumarating sa bahay. Pagkatapos daw ay ibinabalik ulit sa maleta at dinadala umano sa penthouse condominium unit ni Ko sa BGC. Ipinakita rin nila ang litrato kasama ni Guteza. Ayon sa ilan sa kanila, nung una raw ay di nila alam kung saan galing ang mga mali-maletang pera. Since nung kami last time ay yung mga pera kasi ma'am na dumadating at mga pera kasi yan ma'am is hindi namin alam na galing sa masama. Although kami ay isang empleyado lamang ni Boss Saldi and family. Kaya nung lumabas po yung issue na flood control na yan, doon namin po napagtanto na yung mga mali-malitang pera na yan, naming dinideliver sa mga iba't ibang nakaupo sa ating mga gobyerno, ay galing po pala sa nakaw. Ang pera, dinala raw nila sa bahay o tanggapan ng ilang mga congressman, kabilang si nooy House Speaker Martin Romualdez. Yung mga maiingay sa Kongreso ay sila palang matitinding tumanggap ng mali-maletang pera. Nabanggit din sa nasabing presko ng umano'y naging partisipasyon ng ilan sa kanila sa operasyon ng ICC investigator sa Pilipinas. Inutusan daw ni Ko ang ilan sa kanila na magsilbing driver sa ilang banyaga. Unang dumating ang mga ICC investigators sa Pilipinas noong December 2028. December of 2023. At bago mag-December 2023 ay inutusan sila na magpapalit ng peso to dollars. 2 maleta na ang bawat maleta ay may nilalaman na 56 million pesos. Kaya nakapagpalit sila ng equivalent to $2 million. Kalaunan ay napag-alaman daw nila na ang mga ito pala ay mga ICC investigators. Pati ang pangalan ni dating Senador Antonio Trillanes nabanggit patungkol dito. 4 na beses daw silang nag-deliver ng pera kay Trillanes para sa gastusin ng mga taga-ICC. Lahat daw ng mga pangangailangan ng mga investigator tulad ng hotel at sasakyan, sagot daw ni Ko at Trillanes.
Ang mga ICC investigator nag-ikot daw sa iba-ibang lugar para kausapin ang mga unang biktima ng extrajudicial killings noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero puro mga witness na inirefer ni Trillanes lamang daw ang ini-interview ng mga ICC investigators. Nagkaroon pa raw ng pagpupulong ang mga ICC investigator sa bahay umano ni dating Justice Secretary Boying Remulla kasama si Trillanes at dating PNP Chief Nick Torre. The ICC investigators themselves committed graft and corruption. Dahil bakit hinayaan nilang lahat ng sasakyan, lahat ng pagkain, lahat ng accommodations nila ay sinagot ng mga tao na kilala naman nila na kalaban ng kanilang iniimbestigahan. Ayon kay Baligod, marami pa daw ibang impormasyon ang nakasaad sa affidavit ng mga dating sundalo na isusumite daw nila sa Office of the Ombudsman. Magsusumite din daw sila nito sa ICC. So that ICC will know how the ICC investigators conducted themselves in the Philippines. Kasunod ng mga paratang na ito, naghain na si Senadora Amy Marcos ng resolusyon sa Senado para manawagan ng imbestigasyon. Hinimok din ni Marcos ang mga nagpakilalang Marines na humarap sa Senado at ilatag ang kanilang akusasyon at ilabas ang kanilang ebidensya. Dito natin buksan sa Senado at suriin ang maleta ng katotohanan. Hindi maaring trial by publicity ang mangyari. Hindi maaring ang institusyon ng Senado at pati na rin ang Kongreso at ang dangal ng bawat halal ng bayan, Senado man o Kongresista, ay mayurakan ng walang kalaban-laban. Bagamat hindi ipinamahagi ni Baligod sa media ang buong affidavit, nabanggit sa resolusyon ni Senadora Marcos ang ilan pang bahagi nito. Kabilang dito ang paghahatid daw ng mga ex-Marines ng pera, hindi lang kay Romualdez, kundi maging sa ilang miyembro ng House Representatives tuwing may Quadcom hearings, pati na sa ilang miyembro ng Senado, pero hindi binanggit sa resolusyon kung sino-sino ang mga ito. Tinukoy din dito si Congressman Erwin Guardiola na isa raw sa mga naghahatid ng pera sa bahay ni Ko sa Pasig. Binanggit din sa resolusyon ang alegasyon ng isa sa mga ex-military personnel na isinama siya ni Ko sa paghahatid ng pera sa bahay ni Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Lisa Marcos sa Ilocos Norte. Tinanggap umano ni Presidential son at Congressman Sandro Marcos ang pera at matapos daw ang ilang oras ay dumating din si Pangulong Marcos at ang First Lady. Dawit din ang ilang kasalukuyan at dating opisyal ng gobyerno. Kasama dyan si dating Budget Secretary Amena Pangandaman na hinatiran daw ng 2 maleta sa kondo ni Ko. Pati na si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na hinatiran daw nila ng 8 maleta sa bahay nito sa Quezon City. Nakita rin daw nila ng abutan umano ng paper bag si National Security Advisor Eduardo Anyo matapos ang isang pulong kasama ni Ko, Romualdez at De Lima. Sinabi rin sa resolusyon ang lingguhan daw na pagkuha ng pera mula sa bahay umano ni Agriculture Secretary Laurel Chu. Ganon din si Bureau of Corrections Chief Gregorio Catapang na umano'y naghatid ng pera sa basement ng isang hotel sa BGC. Sakaling humarap sa Senado ang mga dating military personnel, umaasa daw si Marcos na poprotektahan sila. Sinisikap ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng mga nabanggit. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Tinawag naman na lousy script ng palasyo ang mga aligasyong hinatiran ng mali-maletang pera ang Pangulo at ilang politiko. Dagdag nito, kumikilos na ang ilang ahensya para panagutin ang nasa likod ng umano'y fake news. Nakatutok si Ivan Mayrinas. Lousy script, hindi pang award-winning, hindi malinis. Alam mo na may kasinungalingan. Ganito tinawag ni Palace Press Officer Claire Castro ang akusasyon laban kay Pangulong Bongbong Marcos na inilahad ng mga retiradong sundalo na iniharap ni Attorney Levito Baligod.
Sabi nila, naghatid daw sila ng mali-maletang pera sa iba't ibang mga personalidad at politiko, kabilang si Pangulong Bongbong Marcos. Naging kasamahan daw sila ni Orly Gutesa na nagsabi sa Senado na regular umano siyang naghahatid ng pera kina dating House Speaker Martin Romualdez at dating kongresista si Saldico. Akusasyon ni Baligod, si Marcos daw ang mastermind ng lahat ng ito. Pero tanong ng palasyo kay Baligod, So, sino ba ang nasa likod nito? Siguro dapat malaman nyo kung sino ba yung may-ari ng sasakyan na siyang sumundo sa kanila matapos ang press briefing or press con nila. So, paulit-ulit na kasinungalingan. Dapat nyo siguro malaman kung sino talaga. Alamin nyo muna. At baka kayo, I believe, hindi kayo magugulat. Same people. hahayaan daw ng Malacanang ang mga nararapat na ahensya ng gobyerno na umaksyon laban sa anilay fake news. Nandiyan ang NBI, nandiyan ang PNP. Dapat malaman nila to, obligasyon nila na kasuhan ang mga nagpapakalat ng fake news. Dapat pa ba silang utusan? Hindi po. Obligasyon ng NBI, PNP, DOJ. Nasa Palace Press Briefing si MMDA General Manager at dating PNP Chief Nicolas Torre III na pinangalanan din sa mga paglalahad ng mga retiradong sundalo. Kasama raw siya sa isang pulong ni Romualdez, Ko at mga taga-ICC. Allow me please to reserve my comments regarding that matter kasi hindi nga natin alam kung yan ay kaya nilang isubstantiate at tataasan nila ng kamay para sila ay mag-subscribe dyan. Baka mamaya at the end of the day sasabihin joke only yan eh. Diba? So it's really non-issue right now for me because hindi naman akong bida dyan. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras. Pinabulaanan naman ng mga nabanggit ng mga umano'y dating militar ang alegasyon laban sa kanila, sabay question sa timing nito kasabay ng pagdinig ng ICC. Sabi pa ng Philippine Navy, hindi nila naging miyembro ang ilan sa mga ito habang ang ilan dishonorably discharged. Nakatutok si Mav Gonzalez. Sa gitna ng resolusyon ni Senadora Amy Marcos na imbestigahan ang mga revelasyon ng 18 ex-military personnel, sabi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson, dapat i-evaluate muna kung ano ang kredibilidad ng source at ang reliability ng impormasyon nila. Ang mga ex-military personnel na ito, bahagi raw ng sistema ng paghahatid ng mali-maletang pera sa ilang opisyal ng gobyerno, kabilang umano si Pangulong Marcos. May mga portions doon na pwede na sabihing credible, pero may mga questionable. Number one, ang sinabi lang 805 billion yung napunta, yung pinamahagi o napunta kay Congressman Saldico. Well, from 2023 to 2025, ang total amount ng flood control projects, 1.13 trillion. So kung ang napunta kay Congressman Saldico allegedly 805, that's at least 70% of the total appropriations for the same period sa flood control projects. So, puro ghost na yung nandun. Saan manggagaling yung napunta kay Bernardo? Saan ang napunta kay Alcantara? So, Sobra computation. Sumulat na rin daw si Lacson sa Philippine Navy, Army at LTO para alamin ang pagkakakilanlan ng mga nagpakilalang dating military personnel. May initial information from Philippine Navy na yung iba dishonorably discharged. A number of them were never members of the Philippine Navy. So doon pa lang, makukwestiyon natin yung credibility ng source. If true, Pagkatapos ng verification, pwede raw paharapin sa Senado ang mga ito. Nagsabi na ang Philippine Navy na hindi kailanman naging miyembro ng Philippine Marines o Philippine Navy ang 4 sa mga lumabas na ex-military personnel. Karamihan din daw sa mga ito ay na-dishonorably discharged mula sa serbisyo, habang ang ilan naman ay nakapagretiro ng maayos. Pero hirit ni Lacson, tila kahina-hinala ang timing nila. the timing, parang nakatiming to, bakit yung ICC ngayon na nakapokus? Ang pinoproject doon is napaka-corrupt ng ICC, di ba? Dahil nilagyan ng $2 million allegedly through former Senator Trillanes. Yeah, kasi timing ng ICC confirmation of charges. Ang timing din, yung ngayon, February 25, yung EDSA, 40th anniversary ng EDSA. So ano yung
Sa akin kung ako yung mukhang merong political color, not just political color, mukhang merong destabilization na aspect. Mariin namang itinanggi ni dating Senador Trillanes na tumanggap siya ng $2 million o anumang halaga mula kay Ko para sa investigasyon ng ICC o anumang pakay. Gusto lang daw nitong i-discredit ang ICC proceedings laban kay dating Pangulong Duterte. Sasampahan niya raw ng kasong cyber libel sina Levi Baligod, Mike Defensor, ang 18 dating sundalo at lahat ng nagpapakalat ng kasinungalingang ito. At kung may inutusan daw siya para kontakin ang mga police official at politiko para ma-interview ng ICC, ano naman aniya ang mali doon? Nag-react na rin ang ilang mambabatas na nabanggit kaugnay ng issue. I will not dignify a tall story allegation. Ang nakakatawa ron, baka hanapin sa akin yung kasama ko yung tipong maleta. It's all BS. Unassign nga present themselves as National Marites Council. Nilulutawag sa mga ganyan. Sabi naman ni Representative Laila de Lima na nabanggit din sa affidavit, tingnan na lang ang timing ng paglutang ng ex-military personnel na tumaon sa confirmation of charges ni dating Pangulong Duterte, pati na sa pag-usad ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Tinawag ng chief at katawa-tawa ang paglutang ng mga alegasyon na layon lang daw i-distract ng mga tao mula sa tunay na issue, ang paghusga sa mga Duterte. Ang timing din ng paglabas ng mga ex-military personnel ang kwestiyon ni Representative Joel Chua. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang iba pang pangalang nabanggit. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras.